Shalom ho sa inyong lahat. Tayo po'y narito ngayon sa ating palatuntunang Word Made Flesh. Sa paghahanda po natin para sa ika-32 linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya. Ang dami po natin matututunan dito sa ating palatuntunan ito. Kung kaya po sana, handang-handa na kayo sa inyong pakikibahaging ito. Mga magulang, binabati ko po kayo, mga anak, mga may karamdaman na sana'y datnang kayo ng pagpapala ng Panginoon. Ang mga kaparian po, mga diakono, sumarista, mga religyoso, mga katikisan, nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sana po'y kapulutan niyo ang ating programang ito na magagamit ninyo para sa pagpapalaganap ng magandang balita at maging pagpapala ito para sa bawat isa sa atin. Shalom po sa inyong lahat. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father June Lingad, SDB. Every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every Wednesday at Santo Niño Chapel, Greenbelt, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every second and fourth Thursday of the month at BMI School, Ayala, Alabang, from 7:30 to 9:30 p.m. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay." Sumagot ang babae, "Saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Ito pong ating unang pagbasa ay mula sa unang aklat ng mga hari. At ang tinutukoy po dito ay isang balo. Karaniwan ho sa ating mga pagbasa pagkalinggo, ay yun hong unang pagbasa, tsaka yung ibanghelyo ang magkatugma. Makikita ho natin mamaya sa ibanghelyo, tutukuyin ho ni Jesus yung isang balo doon na nag-ambag ng napakalaki. Kakunti lang binigay, pero napakalaki ng kanyang inambag. The point is, yun ho yung pagkakapatugma nung unang pagbasa at nung ibanghelyo, ay yung balo. Yun yung second reading, as I was telling you, ano ito, parang freelance, hindi ho konektado sa first reading, sa second reading, o sa gospel reading. It's all by itself. Kaya nga, dito sa ating unang pagbasa, narinig ho natin dito yung istorya ni Elias. Nag-uumpisa po tayo ng mga istorya, 4 ho itong istorya tungkol kay Elias. At dito ho sa umpisa, nandito yung balo. Ano nangyari? Nandun sa Sarephath si Elias, tapos may nakita siya dun sa may bukana ng lungsod na yon, isang balo na nangungulekta nga ng mga kahoy na gagamitin yung panggatong. Ano sabi ni Elias doon sa balo? Hindi niya makilala yung balong yun. Sabi niya, bigyan niyo nga ako ng maiinom na tubig. You know? Tapos, nung paalis pa siyang ganyan, sabi kagad ni Elias, at sana ho, bigyan niyo rin ako ng kapirasong tinapay. Alam nga naman, puro panulak. Ano ho. Anyway, ang nangyari nun, sabi nung babae, alam ng Diyos, as the Lord your God lives,
Alam niya na wala kaming na lutong anuman. Mayroon konting arena dito at konting langis sa nagagamitin ko ngayon. Nangongolekta nga ako ng konting kahoy para magluto at pagkatapos ng kakain kami, ako at ang aking anak at mamamatay na kami kasi may taggutom doon. You know? May taggutom doon. At ano sabi ni Elias? Do not be afraid. Sabi niya ganyan, huwag kayong matakot. Sabi niya sa babae. Gawin niyo yung gusto niyong gawin, pero bigyan niyo muna ako ng kapirasong tinapay, a little cake, at ihanda niyo yung gusto niyong handa para sa inyong sarili at sa inyong anak. At ang sinasabi ko sa inyo, the Lord, the God of Israel says, the jar of flour shall not go empty, nor the jug of oil run dry, until the Lord, sends rain upon the earth. Kasi nagkaroon ng tagtuyot doon, nagkaroon ng tuloy ng taggutom, wala silang makakain. Pero dito, pinapangako ni Elias na ang Diyos mismo ang magtataguyod dito sa mag-inang ito. Hindi ho sila mauubusan ng arena, hindi sila mauubusan ng langis. Kakaunti lang ng arena nila at langis, pero hindi mauubos yun, sabi ng Panginoon. Kaya nga ano nangyari? Umalis siya at ginawa yung pinagagawa sa kanya ng Elias. Pinagluto niya ng makakain si Elias, binigyan niya ng tubig, and she was able to eat for a year. Sabi dito, she and her son as well. Tingnan niyo, yung arena, yung langis, hindi talaga naubos, nawala, tulad ng sinabi ng Panginoon. Brothers and sisters, napakahalaga nitong tinuturo ho sa atin nitong istoryang ito. Napakasimpleng istorya, pero tingnan nyo, yun hong si Elias, Elijah. Ano ho bang ibig sabihin ng Eliyahu? Si Yahweh ang aking Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. El, Diyos, may, tapos Yahweh. Si Yahweh ang aking Diyos. Yun nga ho pagka may tiwala ka sa Panginoon, talaga ang Panginoon ang bahala sa iyo. Hindi kanya pahintulutan talaga maghikahos, hindi kanya pahintulutan mahirapan ng todo-todo. Tandaan ho natin, lahat ho ng pagsubok na pinapadapo sa atin ng Panginoon, alam ho ng Panginoon, kakayanin natin yon sa tulong niya. God is faithful. He will not allow you to be tested beyond your power to endure. And even in the test, He will give you a way out so that you may overcome it. Yun ang pangako ng Diyos. Si San Pablo nagsasabi natin sa atin dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, tapat ang Diyos. Hindi niya kayo pahintulutan subukin ng higit sa inyong mga kayanan. Sa kabila ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng paraan upang mapanigan niyon. Tingnan niyo, itong balong ito, talagang nagtiwala doon sa sinabi sa kanya ng tagapagsalita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng propeta, tagapagsalita ng Diyos. Ito si Elias, ang propeta ng Diyos. By the way, he is the foremost prophet of Israel. Kung matandaan ninyo, nung nagbagong anyo si Jesus, kung matandaan nyo, laalilitaw ho doon si Moises, bilang representante ng batas, ng kautusan, at si Elias ho, representante ng mga propeta. The prophet Elijah is the greatest prophet of Israel. Kung tutuusin, mataas ang pagtingin nila kay Elias. Hanggang ngayon ho, in fact, hanggang ngayon ho, hinihintay-hintay pa nila si Elias na magbabalik kasi sa pagbabalik niya, siya mag-i-introduce ng Mesias. Kung kaya ho, pagka nagdiriwang nga sila ng hapunang Pampaskwa, yung Passover meal, lagi hong may isang silya doon sa gitna na empty. That's called the Elijah's chair. Kasi hinihintay-hintay nila ang pagbabalik ni Elias. Who knows, baka yung pagdiriwang nila ng Passover na yun, ng Paskwa nila, yun ang pagdating ni Elias. Kaya may empty chair doon para sa kanyang luluklukan, at mag-uumpisa na doon yung wakas kung tutusin the Messianic times. Of course, according to Jesus, dumating na si Elias. Paano? Sa katauhan nga ni Juan Bautista. Si Juan Bautista naghanda ng daraanan ng Mesias, si Jesus. Ang Mesias ho, Mashiach sa Hebrew, sa Griego, Christos, Kristo, yung pinahira ng langis. Si Jesus ho yun. Anyway, ito hong tinuturo ng pagbasang ito, dapat magtiwala tayo sa Panginoon. Ang Panginoon ang bahala sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi mauubos at hindi magkukulang yung kinakailangan natin. God is our providence, siyang tataguyod sa atin. Yun ho ang dapat nating matutunan sa pagbasang ito.
Made Flesh Foundation Incorporated invites you to an Advent recollection on December 9 in St. John Bosco Parish, Ruzen Hall, Pasay Road, Makati City from 2 p.m. to 6 p.m. Let's prepare for the birth of Jesus, the Word made flesh. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay. Sa langit mismo siya pumasok at ngayoy nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang pinakapunong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Kristo'y minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili. Kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya'y mamatay mula pa nang likhain ang sanlibutan. Subalit, minsan lamang siyang nagpakita. Ngayong magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog na kanyang inialay. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ito pong ating ikalawang pagbasa ay hango uli sa napakagandang sulat sa mga Hebreo. Chapter 9 na po tayo dito. Patuloy hutang pagbabasa natin ng aklat na ito. Medyo mahaba-haba itong sulat na ito. At ang tinutukoy ho dito ay ang ating Panginoong Jesus bilang dakilang pari. Medyo ibang-iba ho yung presentation na yon sa lahat ng mga sulatin sa Bagong Tipan. Dito ho talaga sinasalungguhitan si Jesus bilang punong pari. And ano nangyari dito sa ating pagbasang ito? Ang sinasabi dito na hindi siya pumasok sa isang santuaryo, isang templo na gawa ng mga kamay, na kopya lamang ng tunay na templo doon sa kalangitan mismo. Doon papasok si Jesus, sabi niya ganyan. At siya'y naroon ngayon sa harapan ng Diyos, nasa harapan ng Diyos para sa ating kapakanan. He now appears before God on our behalf. Tapos sabi niya din sa verse 25, hindi niya kailangang mag-alay ng kanyang sarili ng paulit-ulit. Tulad ng ginagawa ng punong pari na taon-taon pumapasok doon sa santuaryo, dala-dala yung dugo na hindi naman kanya, kasi dugo ng hayop yun, upang ialay yun sa Panginoon. Hindi ganun hindi ganun sa verse 26. Ang sabi doon, hindi ganun ang ginawa ni Jesus. Kasi kung ganun yun, kailangan niya na magdusa siya taon-taon, sa tuwi-tuwi na, mula sa pagsimula pa ng mundo. Hindi ganun ang ginawa ni Jesus. Minsan lang siya mag-aalay, ng kanyang iaalay na sakripisyo. Now, once for all, He has appeared at the end of the ages to take away sin by His sacrifice. Ganun ho yung nangyari kay Jesus. Minsan lang siyang darating sa takdang panahon at sa pagdating niya yun, iaalay niya yung sakripisyo na talaga magpapatawad ng mga kasalanan, mag-aalis ng mga kasalanan. Yun ho ang ginawa ni Jesus. Hindi ho siya tulad ng ibang mga pari noon, paulit-ulit, taon-taon, yung kanilang pag-aalay ng mga sakripisyong ganyan, lalo na yung sa Yom Kippur ho, yung araw na yun na kung saan papasok yung punong pari doon sa loob ng pinaka-templong ganyan, yung the Holy of Holies, to offer that sacrifice there. Ano ho yun? Minsan lang ho sa isang taon yun na siya lang ang gagawa nun. Pero taon-taon yun. Dito ho pinapakita na si Jesus, hindi ganon. Aalay niya ito minsan pang magpakailanman. Yung kanyang sakripisyo na hindi na ulit-ulitin pa, kundi minsan lang iaalay upang talagang mapawi ang kasalanan. Francis, tingnan niyo yun. Minsan lang inialay ni Jesus yun, pero yun ang ating pinagdiriwang sa tuwi-tuwi nang nag-aalay tayo ng misa. Hindi ho natin inuulit-ulit yung sakripisyo ni Kristo na ialay niya na ho yun.
Atin ho lang itong talagang ginugunita at talagang sinasariwa. Pero naialay niya na ho yun. Ang resulta nga lang nito, tayo nandun na ngayon sa harapan ng pag-aalay na yun. Wala ho tayo nung inalay niya yun sa krus, hindi ho ba? Pero ngayon, pwede ho tayo maging present doon sa pag-aalay niya yun, sa pagsasariwa niya noong kanyang sakripisyo yun. At ang maganda pa nga nun, nakikibahagi ho tayo. At dahil dun sa minsan magpakailanmang pag-aalay na yun ng Jesus, itong verse 27, napaka-importante ho na sinasalungguhitan ito. Sabi niya, just as it is appointed, kasi once and for all inalay ni Jesus yung kanyang sakripisyo para sa pagpawi ng kasalanan. Okay, just as it is appointed, gayon din naman, it is appointed for man, to die once, and after that, judgment. Napaka-importante ho nitong sinasalungguhitang kaisipan dito. Ang tao ho, minsan lang siya mamamatay at pagkatapos doon, huhusgahan na siya. Salamat sa Diyos. Can you imagine kung ilang beses tayo mamamatay? Ang hirap-hirap lang mamatayan, o mamatayan, can you imagine? Hindi lang ho yung gastos, yun ho sa sakit ng kalooban, yung bigat ng kalooban. Can you imagine? Separation is always a traumatic experience when you think about it, Especially if you're being separated from one you love. It is terrible. Salamat sa Diyos, once lang tayo mamatay. At pagkatapos doon, yung paghuhusgangha. Doon ho natin matatamo yung ating pinagpaguran. Kaya ho para sa isang tao, hindi ho dapat nakatatakot yung kamatayan. Nakalulungkot ho, yes. Pero hindi nakatatakot. Kasi doon matatamo yung pinagpaguran mo. Parang graduation day, Ay, oo, may mga graduates na siguro shed tears. Pero tears of joy, can you imagine? Nagtatapos sila sa kanilang kurso. That calls for a real joy. Yeah, sometimes tears of joy yun. Pero hindi ka na lulungkot dahil nag-graduate ka. Hindi. Come on. I mean, kamukha din nga ho sa kamatayan. Oo, nakalulungkot ho yun kasi, mahihiwalay ka for some time from your dear ones. Pero hindi dapat nakatatakot yun. Bakit? Graduation day yun. You will gain really what you worked for. And God is just, He'll give you what you deserve. That's it. Friends and sisters, by the way, itong verse 27 ito, meron itong pinabubulaan ng napaka-importanting bagay. Sabi ni San Pablo, lahat ng kasulatan ay inspirado ng Diyos. Kung kaya naman magagamit, for example, sa pagtuturo, sa pagbabulaan ng mali, pagtutuwid ng ating pamumuhay at pagsasanay sa atin sa katarungan. Right. Dito ho, pinabubulaanan dito yung katuruan na ang tao pagkatapos mamatay, kung hindi pa siya perfecto, will reincarnate. Para bang ganun, sa isang pag-iral uli, kung naging ganap siya dun sa una niyang pag-iral, mas magiging ganap siya ngayon when he reincarnates, Otherwise, he reverts to a lower being like that, lower level. Tapos, ewan ko pa, balik-balik na ganoon, yung theory of the reincarnation, which doesn't make sense when you think about it philosophically, for example. Philosophically speaking, there is no point being good in this world, pagka ganun. Hindi tayo dapat magsikap maging mabuti. Bakit? May chance pa naman Para bang ang theme song sa kamatayan, Let Me Try Again. Hindi hindi ganoon ang theme song sa death. I suppose ang theme song doon, I'll be loving you eternally. Para maganyan. Anyway, the point is, brothers and sisters, tignan nyo, ang tinuturo sa atin dito, minsan lang mamatay at pagkatapos doon, huhusgahan tayo. Kung kaya dapat handang-handa tayo harapin ang Diyos doon. So also, Christ offered once to take away the sins of many. And He will appear a second time, not to take away sin, but to bring salvation to those who eagerly await Him. Brothers and sisters, tayo ho yung talagang nananabik sa pagbabalik ni Jesus. Yung kanyang muling pagbabalik. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Medyo sa mga susunod hong linggo, we are 2 weeks away from the end of the ecclesiastical year, the year of the church, kung saan gagawin natin yung muling pagbabalik ni Jesus on the second time, sa wakas ng panahon bilang hari. Dadali niya sa atin yung kanyang kaligtasang pinangako niya para sa ating naghihintay sa kanya.
Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga skriba na mahilig maglakad ng may mahahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ang naghulog ng higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ito mga kapatid, ang mga magandang balita ng ating kaligtasan. Tingnan niyo po sa parteng ito ng Ebanghelyo ni San Marcos, napakaganda ng tinuturo sa atin ng Panginoon dito at napakahalaga. Anong sinasabi niya dito? Tinutuligsa niya ho, binabatikos niya yung mga skriba. Yung mga skriba ho, para sa ating kaalaman uli, sila ho yung mga eksperto sa scriptures, yung biblical scholars nila. Sila ho yung mga guro ng mga Fariseo. Etong mga ito, talagang gusto laging pumapapel. Parang may kayabangan sila kung tutuusin. Kaya sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga skriba na gustong-gustong pumaparada na mahaba ang kasuotan. Kitang-kita mo sila. Tapos doon sa laylayan pa nga nila, may mga tassels doon. Nagpapakabanal sila. They like to be close to God, reading the scriptures and whatever. Hindi lang yun. Ibig nila na pinagpupugayan sila sa mga palengking ganyan, sa pamilihang bayan. Pagka dumadaan sila doon, sinasaluduhan sila, binabati sila, ganyan. Hindi lang yun. Sa mga sinagoga, ibig sabihin pinagtitipunan ng mga Hudyo para manalangin sa araw ng Sabat, lalo na mag-aral ng scriptures, ganyan. Ang gusto nila yung mga pangunahing luklukan doon, mga seats of honor. Lalo na yung malapit-lapit doon sa binabasa nilang scroll. Kasi nakatuon nung ang paningin ng mga tao doon sa scroll na yun, doon sila malapit, uupo sila doon. Kaya lantad na lantad sila. Hindi lang yun. Pagka mayroong handaan, may mga bangketing ganyan, ang gusto nila, places of honor. Talaga yung mga kabisera, ganyan. Siguro tatandaan ninyo na si Jesus nagtuturo siya ng matindi tungkol sa kababaang loob. Hindi yung pagpapasikat, hindi yung para bang nagbubuhat ka ng sarili mong bangko na, gusto mo lantad na lantad ka lagi kang pumapapel. Hindi ganun. Natandaan niyo ba yung sabi ni Jesus? Pagka inanyayahan ka sa isang piging, huwag kang uupo doon sa kabisera, baka mamaya may inimbitahan mas nakila sa'yo, sasabihin nung nag-anyaya, bigay mo nga itong lugar na ito dito sa kasi importante ito eh. Tapos ikaw hiyang-hiyang pawaba, pupunta ron. Ay kung wala ka na mapuntahang upuan, siguro doon sa sulok o something. Hindi, sabi ni Jesus, pagka inimbitahan ka, doon ka lumuklok sa dulong-dulo. Pupunta sa iyo yung nag-imbita sa iyo, sasabihin, kaibigan, dito ka sa taas, dito ka sa kabisera. Pag-akyat mo doon, napupuri ka ng mga tao, importante pala yun. Ganon, Yung nga mga brothers and sisters, talagang tinutulig sa ni Jesus itong kayabangan itong mga ito. Tandaan ho natin, sa Biblia paulit-ulit yung pagtuturo tungkol sa kababaang loob. Mula sa umpisa ng Biblia hanggang sa dulo, kung tutuusin bakit ba nagkasala tao? Sabihin natin, sumuway siya sa utos ng Diyos, etc. Tama, sumuway siya sa utos ng Diyos. Pero bakit siya sumuway sa utos ng Diyos? Ang dahilan, dahil sa kanyang kapaluluan, sa kanyang kayabangan. Hindi niya matanggap ang kanyang sarili, gusto niya maging Diyos, Kung kaya, sinuway niya tuloy ang utos ng Diyos. Yun nga kapalaluan ng umpisa, yung kayabangan ng umpisa. Ano sabi sa aklat na ni Mika,
the prophet Micah, chapter 6, verse 8. Ang sabi niya doon, alam mo na tao kung ano ang mabuti at kung anong hinihintay sa iyo ng Panginoon. Ano yun? Mahalin mo ang katarungan, gumawa ka ng kabutihan at lumakad kang mapagkumbaba sa harap ng iyong Diyos. Sa Proverbs chapter 3 verse 34, ano sasabihin itong nagtuturo ng karunungan ito? Sabi niya, kinakalaban ng Diyos ang mayabang, binibigay niya ang kanyang biyaya sa mapagkumbaba. That's it, Uulitin ho yun ni Santiago chapter 4 verse 6, uulitin yun sa San Pedro, 1 Peter chapter 5 verse 5, paulit-ulit ho yung kababaang loob na yun. Si Jesus din ho, yun ang tuturo niya sa atin. Sasabihin niya sa atin, matuto kayo sa akin. Hindi matuto kayo sa akin gumawa ng himala, magturo ng magaling, tapos mag-akit ng mga tao. Hindi ho ganun. Matuto kayo sa akin dahil ako'y maamo at mapagkumaba sa puso. Wow! Yun lang ang kailangan nating matutunan sa Kanya. Of course, Jesus knew that this is not easily learned. In fact, hanggang sa huling hapunan ho, yung mga disipulo niya, ay naku, nagpapaliksahan pa kung sino pinakamalapad ng papel sa kanila. Tulad dito, Anong ginawa ni Jesus? Tinanggal niya yung kanyang panlabas na nakasuotan, nagbalabal ng tuwalya, pinuno ng tubig yung palanggana, hinugasan po yung mga paa. Hiyang-hiya sila. Ang sabi ni Jesus pagkatapos, nakita niyo ba kung anong ginawa ko? Binigyan ko kayo ng halimbawa. Tawag niyo sa akin, Panginoon at Guro. Tama, Guro at Panginoon niyo ko, pero hinugasan ko yung mga paa upang kayo din maghugasan ng paa sa isa't isa. Wow! Yun ang kababaang loob. Tingnan nyo, yun ang tinutulig sa dito ni Jesus. Maintindihan natin to. Pagka nagdarasal tayo, anong gusto nating mangyari sa atin? Natural, dinggin ang ating panalangin, hindi ba? Pagkaloob ng Diyos ang ating hinihingi sa Kanya. Very good. Sana alam natin ang susi sa mga biyaya ng Panginoon. Ano yon? Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 34. Kinakalaban ng Diyos ang mayabang, binibigay niya ang Kanyang biyaya sa mapagkumbaba. Kung gusto mong biyaya ng Diyos, magpakumbaba ka. Ganun ho yun. Anyway, pagkatapos ho noon, ang sabi dito ni Jesus, itong mga pariseong ito, itong mga eskribang ito, ay naku talagang nilalamon yung mga tahanan, yung mga bahay ng mga balo. Ibig sabihin talaga, yung kayamanan nitong mga balong ito, ay kung meron silang kayamanan, kakaunti lang siguro ng kayamanan, ayun, nalalamon pa rin itong mga eskribang ito. Bakit? Binibigay sa kanila kasi. Ang pretext daw, ang dahilan, dahil mahaba yung pagdarasal na para sa kanila. Kaya sabi ni Jesus, mas matindi ang kanilang magiging kaparusahan. Tapos ito maganda. Sa verse 41 uupo si Jesus doon sa harapan ng treasury, yung God's Phylactium. Tingnan nyo, doon sa sinagoga, yun sa sinagoga, may lugar ho doon ng mga kababaihan, lugar ng mga kalalakihan. Tapos doon sa pagitan na yun, meron hong mga 13 mga parang trumpeta, parang mga trumpeta. Tapos doon inilalagay, ipinapasok yung mga abuloy ng mga tao. Yung mga ikapu nila, yung tenth, yung tithes nilang ganyan, siguro pag dumating yung mga mayayaman doon, ang dami lang lalagay doon, Tapos may dumating na isang poor widow, Etong widow ito, hindi si Donya Hindi, poor itong widow ito, Balo siya, pobre pa siyang ganyan. Alam niyo kung anong iambag niya doon? 2 kusing ho. 2 kusing, worth a few cents. Talagang 1 pera lang ang halaga. Kung tutuusin yung halaga, maliit. Pero tignan niyo naman kung anong ibig sabihin nun. Nung nakita ni Jesus yun, kasi, ewan ko ba, Jesus was just looking at those people, putting in things, Tinawag niya yung mga disipulo niya. Sabi niya, hey, siguro pinahulaan niya muna sa kanila. Sino sa palagay niyo yung pinakamalaki ang binigay, sa templo? Ay, si Donya Kaya, sinong nakita nilang malaki yung nilagay doon sa lagayan ng mga abuloy na yun. Sabi ni Jesus, mali kayo. Bakit Sinong pinakamalaki? Ayun, nakikita niyo yung babaeng yun, yung balong yun? Yun ho. Kakunti ho nilagay niya, hindi man lang kumalansing Sabi ni Jesus, ay oo, yung iba nagbigay ng labis-labis sa kanila, surplus of their wealth. Hindi na kailangan yun. Pero siya, mula sa kanyang karukhaan, sabi niya ngayon, from her poverty, she contributed all she had, her whole livelihood. Grabe ho yun. Kasi yun lang ang 2 kusing na kanyang ikabubuhay, binigay niya pa man din sa Panginoon. Tulad nung narinig natin sa unang pagbasa, hindi ba? Yung balo doon sa kapanahunan ni Propeta Elias, walang-wala na siya.
Konti na lang itong arena, konti na lang itong langis na ito. Kumukuha na lang siya ng konting kahoy panggatong para makapagluto at mamamatay na sila pagkatapos noon. She was so poor, you know. And yet she gave in to the prophet. Dito ho, sabi ni Jesus, yung mga ibang yun, nag-aalay, nagbigay mula sa kanilang, kalabisan na yun, yung hindi nila kailangan. Pero siya, yung kanyang kailangan, yung pa rin ang binigay niya sa Panginoon. Yung iba nagbigay ng 1/10, tithes, 1/10, ikapu, Siya binigay niya ang lahat, hindi 1/10, 100%. Grabe ho, At tingnan nyo, pinuri siya ng Panginoon. Siya ang mas nagbigay ng mas dakila. Brothers and sisters, it's not the amount of what you give. It's the love that you have in giving. And that is what counts. The love you give, with which you give. Ano nga yung sa vision of Sir Lon Fall, anong sinabi doon? He who gives himself with his gift feeds three. Himself, his hungering neighbor, and me. Yung ganun ho yun eh. Yung nagbibigay ng kanyang sarili kalakip ng kanyang inihandog, nagpapakain sa tatlo. Pinapakain niya ang kanyang sarili, ang kanyang kapong na naghihikahos, at ako. Ganun ho yun, Yun nga eh, Jesus was praising this person here. And so, it's something for us to learn. Brothers and sisters, si Father Jun ho, hindi ko mapangaral yung tithing. Hindi ko mapangaral yung tithing. Hindi ko ma-encourage yung mga tao magbigay na ikapu, Bakit? It's an Old Testament teaching. We are in the New Testament, Jesus didn't praise those guys. He praised those people, who, just like this person who gave everything. Giving is, matters when it hurts. Hindi when you give, because you can give anyway. You have so much, No. It's when you give, when you have nothing to give. Just like Jesus. He gave when there was no more to give, and so He gave His life. That's it, Yun nga ho eh, yun ang ganda nun eh. I mean, yung pagka nararamdaman mo talaga, this costs, biro mo. I thought I could go for the movie, I could buy this thing, I could eat out like that. But I have to contribute this because it will help people. Wow, yun ho that is what the giving that counts. Ito yung tinuturo sa atin nitong pagbasang ito. Nakikita ko ng Panginoon, nakikita ko ng Panginoon yung ating binibigay sa Kanya, Kitang-kita niya ho yun. Ito si Jesus, I don't know why He did that. He was watching on all those people. Just like He is watching on us, when we give. Ewan ko, pagka nagsisimba kayo, merong collection na ganyan na dumarating doon, nagbibigay ba kayo? O magandang tanong, magkano? Anong binibigay niyo doon? Barya, po? Very nice, very nice. Dapat hindi na tinatanggap yung barya, lalo na kung fake. Anyway, yung fake, I was amused. Ngayon, pinipeke pa yung ganung barya, po Tayo rin, namimeke, nung pagbibigay natin sa Panginoon. I don't know. Pagka gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon, gusto natin pagpalain tayo todo-todo. Pero pag bumibigay tayo sa Kanya, tingi-tingi. Wow, we get what we deserve pagka nagkataon, Brothers and sisters, napaka-importante doon. Natatandaan ko pa nga, meron kaming isang brother. This is curious. I mean, I hope he is with the Lord already. Alam nyo, doon ho sa Don Bosco, Mandaluyong ho ito, good brother Rafael Marzel, God rest his soul. Ano ho ito? He was a very good tailor. Really, a very good tailor. Anyway, all the bishops and priests were coming to him for their, get up like that. He was a terrific guy. The point is, pagka Sunday ho, siya nangongolekta. It was his lifetime job. Pagka Sunday, he collects the contribution in church. Of course, meron ng ibang nagko-collect kasama niya, pero that was always his job, ganyan. Kaya lang may napansin siya, May mga tao, pagka dumadating na siya, naku, we'll have an attack of ecstasy, Ay, naku, hindi na nakikita yung collection box, Nagdarasal na sa Panginoon, grabe, Kaya alam niyo kung ano ginawa niya. Kasi yung collection box noon, ganun eh. Yung may tangkay na ganun, tapos may bag dito. Ewan ko kung nakikita nyo pa yun eh, Alam nyo, total, yung may mga taong ganun pagka malapit na siya, becomes very, 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 very deeply in prayer like that, Alam nyo kung ano ginawa niya? Yung box, yung bag na ganyan, tapos may tangkay, nilagyan niya ng maliit na bell,
Kaya pagka nandun na sa harapan ng mga taong yan, tapos they become cling, 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 cling. Ay, naku, wala kang takas. Naririnig mo kung di mo nakikita. Anyway, brothers and sisters, teka muna, ano ba ginagawa natin? Iniiwasan ba natin yun? Pinapakita ba natin ang kagandaan loob natin sa Panginoon? O ano? You know? When we give, I mean, it should be giving. It should really flow from a good heart. Ano sabi ni San Pablo? God loves a cheerful giver. You know? Huwag ka na magbigay kung labag sa kalooban mo. Pero kung magbibigay ka, dapat puspusan yun at talagang mula sa magandang kalooban mo at pagpapalain ng Panginoon yun. You know, what the good Lord gives us in return is so terrific. And I don't know whether you have met people who can bear that out. They gave so little, they got so much, you know. Ganun ho yung returns of the Lord. I mean, abot yun. You can never imagine. Please remember yung expression dito sa sulat ni San Pablo sa mga Ephesians, you know. Ang sabi niya, to the God who can give us more than we can ever ask or think of. Brothers and sisters, can you imagine that? God can give us more than we can ever imagine or ask Him for or think of. Akala mo, milagro na hiningan natin. Para siguro sa atin, milagro. Sa Kanya, peanuts lang yun, you know? Yun nga ho eh. Pagka mabukas palad tayo magbigay sa Kanya, naku, hindi natin talaga maabot maisip kung ano yung pagpapalang bibigay niya sa atin. Yun ho yun. And please understand, for a Christian, ang model natin si Jesus. Si Jesus, who gave us everything, you know? Out of His richness, He abandoned everything so that He may make us rich out of His poverty. You know? Naging pobre siya upang payamanin tayo. And it's only when we really trust Him enough and be open to Him and give Him, you know, from a heart that is full of gratitude, na talagang makikita natin yung pagpapala niya. Otherwise, nothing, you know? We will be so small, something like that. Ang ganda-ganda ho nito, I mean, I can speak like this, brothers and sisters, because I know, you know, I know what I'm talking about, you know. I myself given everything, and I think the good Lord has given me so much na I don't know how to thank Him. I mean, abot-abot ho yun. Sana kayo din, maranasan nyo yun. We can give Him so little, but it can mean so much, because there's so much love that went into that little that we gave. Just like this poor widow, you know, 2 kusing lang yun na hindi man lang kumalansing dun sa abuluyang yun. Pero ang sabi ng Panginoon, she was the one who contributed all the greatest. You know, bakit? Kasi she gave from everything. She has given all she had, her whole livelihood. Ang ganda ho nun. Just like God gave us. Gave us not something, gave us Himself. God so loved the world, He gave His only begotten Son. And this Son will be saying, there is no greater love than this, that a man should lay down his life for his friends. Tayo ho yun. Sana tayo rin sa pagbibigay natin sa Panginoon, maging bukas na bukas ang palad natin at matanggap natin yung pagpapalang siya lang makapagpapaulan sa atin. The Word Made Flesh Foundation Incorporated has launched its 3rd anniversary raffle draw. Proceeds help carry on our TV and radio programs and other WMFFI activities. Come and buy your tickets now. Contact us at the following numbers. Father Jun, paano ka magtiwala sa Diyos? Thank you, Ricardo, sa iyong tanong, paano bang magtitiwala sa Panginoon, sa Diyos? Ang simple ng tanong na yun, pero ang hirap sagutin. Yung pagtitiwala, ano yun eh, yung reaction mo yun sa isang tao, o sino man yun, na you know, meron kang para bang pinaniniwalaan mo yung kanyang sinasabi, kaya nagtitiwala ka sa kanya.
you trust them, you entrust yourself or something. Kasi meron kang pagtansya sa kanya na karapat dapat siya doon sa pagtitiwala mo. Ang tanong mo ay paano ka magtitiwala sa kanya? That's it, no? Nagtitiwala tayo sa Panginoon kasi karapat dapat siya pagtiwalaan. Kasi kaya niyang panagutan yung sinasabi niya. Yung mga pangako niya, hindi napapako. Hindi ka mukha ng mga pangako natin. Ang dalas-dalas natin ngangako, pero, sometimes we got to beg off kasi wala. Hindi natin magawa eh, we had a good intention talaga, pero kaya lang, hindi natin kinaya. May nangyari, etc. Sa Diyos, hindi nangyayari yun eh. Pagka binitiwan niyo yung pangako niyo, natutupad yun. Kailan? Nasa kanya yun, hindi naman tayong magtatansya nun. Pero hindi napapako at hindi nabibigo yung kanyang mga pangako. Kung kaya pwede tayong magtiwala sa kanya. Paano tayo magtitiwala sa kanya? Pagka meron tayong pangangailangan na ganyan, meron tayong sitwasyon, dapat kung kilala mo kung sino itong si Jesus na ito, magtitiwala ka sa kanya. Ang ganda nung sinabi ni St. Paul eh. Sabi niya, I know the one in whom I believed. Kilala ko yung aking pinagtiwalaan. Yun nga eh, dapat kilala natin si Jesus, dapat alam natin na ang ganda-ganda ng kanyang pakikitungo sa mga tao noon. Kaya lang hindi lang noon, hanggang ngayon. Because Christ is the same yesterday, today, and forever. Tapos, kung naging mapagpatawad siya noon doon, tayo din pwede magtiwala sa kanya, pwede niya tayong patawarin ngayon. In other words, the past should really remind us of God's goodness, of the gentleness, the love, and the mercy of Jesus. And so, we can trust them. Pagka nandun tayo sa sitwasyong yun, sa oras ng pangailangan, sa oras ng pamimigati, sa oras ng pagkakasala, sa oras ng lahat ng sandali, pwede tayo magtiwala kay Jesus because He never changes. He's always the Jesus who loves us so much. Father June, kailan po babalik si Jesus Christ? Shanlyn, thank you very much for your question. Kailan ba babalik si Jesu Cristo? That's a good question. Sinasabi na sa misa yun, si Kristo yung namatay, si Kristo yung muling nabuhay, si Kristo yung babalik sa wakas ng panahon. Ayun, yung sagot doon, sa wakas ng panahon. Kailan siya babalik? In fact, ang problema natin dito, hindi natin alam kung kailan yung wakas ng panahon, kaya naghihintay tayo lagi sa Kanya. Nananabik tayo sa Kanyang pagbabalik at hinihintay natin siyang gising na gising. Okay? For example, sa makalawang linggo, hindi sa susunod na linggo, kundi sa susunod pa, ating pagdiriwang yung Kristong Hari, Christ the King. Ginugulitan natin doon yung muling pagbabalik ni Jesus sa wakas ng panahon bilang hari. Kailan yun, hindi natin alam. Kaya dapat nagtatanod tayo. Pero kung tutuusin, gusto kong i-advance na itong ideyang ito. Please remember, ilang pagdating Shanlyn ang alam mo? Ilang comings of Jesus do you know? Of course, meron siyang coming in history, once upon a time, mga 2,000 years ago, hindi ba? Tapos, muling pagbabalik niya sa wakas ng panahon, Pero I like to tell you na meron siyang tuwi-tuwi ng pagdating, tuwi-tuwi ng pagbabalik, in mystery. Sa mga pagkakataon, for example, na makagawa tayo ng kabutihan, sa mga pagkakataong nandun tayo sa harapan ng Eucharistia, sa pagkakataong binabasa natin ng banal na kasulatan, in a mysterious way, Jesus is coming to us. Ang importante, maagap tayo. Talagang salubungin natin siya. For example, we come to the Mass with full faith. Jesus is coming. In fact, we even receive Him in communion. Pagka binabasa nga natin ang banal na kasulatan, alam natin ang salita ng Diyos ito. Kung kaya pinapaunlakan natin sa ating mga buhay, sinasabuhay natin to. And so, kailan babalik si Jesucristo, si Jesus Christ? Babalik siya sa wakas ng panahon. Pero sa tuwi-tuwi na, bumabalik siya ngayon. Father June, pakikinggan pa rin po ba ako ni Lord pagka kahit po barya lang po pinibigay ko sa misa? Thank you, Lynn, para sa inyong napakagandang tanong. Tinatanong mo kung pakinggan pa rin ba ako ni Jesus, ni Lord, kung coins lang binibigay ko sa Mass? Ang galing ng tanong mo. No? Unang-una sa lahat, Lynn, dapat tanungin mo sa sarili mo, mahal mo ba si Jesus talaga? Yan ang pinaka-importanting dapat mong itatanong sa iyong sarili. Mahal na mahal mo ba si Jesus talaga?
Kasi yung pagbibigay mo sa kanya, that will depend eh. Kasi kung yun lang coins ang nasa iyo, wala ka namang ibang maibibigay sa kanya, Jesus appreciates that. Kasi it stands for yourself. Tandaan natin yun, yung inaalay natin, tanda yun ang ating sarili. Yung inaalay natin, sumasagisag yun sa pagbibigay natin ng ating sarili. Lord, I like to give you myself. And let this little coins here be representative of myself. Ganon yun. And I'm giving this to you with all my love. Ganon yun eh. You know, yun ang dapat na naintindido doon. Hindi naman yung halaga. Of course, pagka malaki-laki ka na, tapos sabihin mo, Lord, I love you very much. Kaya lang, I will only give you coins. I have money here, but I'll give you coins. May mga kung anong klase pagmamahal yun. You know, Lynn, I don't know how old you are, but I got a friend. I saw him when he was still a young person, mga 10, 11, 12 years old. Alam mo, nagugulat yung daddy niya sa kanya, yung mommy niya. We are speaking about New York, you know. Kasi pagka Sunday, alam mo kung ano inaabuloy niya? $20 bills. You know, $20 bills na ganyan. Hey, Gino, are you supposed to, really, you mean to give that? Yes, Dad, I saved this for this, you know, and this is my money. I want to give it to Jesus. Ganon. Oh, hindi ka magtataka, si Gino ngayon, nagpapari na siya, you know. Look at that, how God rewards this little kid, you know, who is so generous with such a beautiful gift as, you know, the vocation. Ganon yun eh. You'll never see yung i-reward ng Panginoon sa iyo. Pero ang tinatanong mo, mamahalin ka pa rin ba ni Jesus kung coins lang binibigay mo? Uy, kahit na anong binibigay mo, mahal na mahal ka ni Jesus. Shalom. If you had been blessed by this program, please know that God needs your financial help to continue Word Made Flesh TV show in its mission of touching more lives. For your donations, please contact the following numbers. Father Jun Lingard, SDB at 823-9263 or 823-9220 or 0917-833-0863 or Miss Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or make your deposits to Word Made Flesh Foundation Incorporated, BPI account number Philippine Pesos 0011165362 or our dollar account 0014151206. I'd like to thank you on behalf of Word Made Flesh Foundation. Shalom. Tingnan niyo po sa ating mga pagbasa para dito sa ika-32 panahon sa Eklesiya, sa karaniwang panahon sa Eklesiya, napakarami hong pinaalala sa atin ito. Ano po? Tingnan niyo, doon sa unang pagbasa, pinapaalala sa atin uli, talagang angat na angat si Jesus sa ibang mga pari noon, you know? At siya ang ating dakilang punong pari na talagang nag-alay ng kanyang sakripisyo, minsan pang magpakailanman, hindi pa ulit-ulit. Sinasariwa lang natin yun, pero hindi niya inulit-ulit yun. Yung kanyang pagsasakripisyo, talaga nagtamo para sa atin ang kapatawaran ng kasalanan. At dito sa verse 27, itong ating readings na ito from chapter 9 of Hebrews, pinapakita ho sa atin na talagang minsan lang tayong mamatay at nakatagda sa atin, pagkatapos noon, tayo'y huhusgahan. Sana ho yung pagpapasya sa atin ng Diyos ay maging kaaya-aya. Pero depende ho sa atin yun. Kung dito sa buhay na ito, naging matapat tayo sa Kanya. You know? It is appointed to man once to die, and after that, judgment. Tapos ho yung sa ikalawang pagbasa na narinig natin, yung unang pagbasang dapat nating balikan ay yung first book of Kings. Nakita natin doon si Elias tsaka yung balo. Yung balo ho, natutukuyin din dito sa ebanghelyong karinig pa lang natin. Si Elias ho, pinaglingkuran itong balong ito. Bakit? Siya ay propeta ng Diyos. Yung ginagawa dito sa propetang ito, ginagawa sa Diyos mismo. At ang Diyos tapat, hindi niya pababayaan magdusa yung nagmamagandang loob sa Kanya.
Kung kaya nakita natin, hindi naubos yung arena, hindi naubos yung langis na yon sa buong isang taon, kasi kinalinga ng Diyos itong balong ito tsaka yung kanyang mag-anak. Tapos yung Ebanghelyo talagang sinalungguhitan doon na hindi tayo dapat mapagmalaki, mapagmayabang, mapapel, gusto mapansin ng tao. Hindi ho. Ang importante, maging karapat dapat tayo dakila sa harap ng Diyos. Hindi sa harap ng tao. Sa harap ng Diyos. Yun hong ginawa ni Jesus. Tinupad niya laging kalooban ng Diyos. Kung kaya naman, napakadakila niya sa harap ng kanyang Ama. At yun hong tinuro sa atin ni Jesus dito, yung pagbibigay, hindi ho sangayon yun sa dami, sa laki. Hindi, kundi sa lalim ng pagmamahal na kalakip ng ating binibigay. Tingnan niyo yung balo doon, dadalawang kusing yung kanyang inambag, pero siyang pinakamalaki ang binigay, ang naialay sa Panginoon. Ganun ho yun. Nakikita ho ng Diyos ang lahat. Si Jesus, nakita niyo yung mga bagay-bagay. Nakikita ho ng Diyos ang lahat. Yung nangyayari sa atin, yung binibigay natin, kung galing yun sa isang dalisay na pagmamahal sa Kanya, at talagang tutumbasan niya yun ng abot-abot. Hindi natin talaga ma-imagine yung ibibigay sa atin ng Panginoon. Bilang sukli doon sa kagandahang loob natin sa Kanya at pinapakita rin natin sa kagandahang loob sa ating kapwa. Brothers and sisters, gawin ho natin panalangin itong ating mga narinig na ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, mapagmahal namin Diyos at Ama, salamat ng marami sa napakalaking pagmamahal niyo sa bawat isa sa amin. Na talagang tinutumbasan niyo ang maliliit naming nagagawa ng apot-apot niyong biyaya. Ibig po namin talagang isabuhay ang inyong mga katuruan. Sana'y patimuin pa ito sa aming mga puso ng inyong banal na Espiritu. Aba, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga na sumubaybay sa aming palatuntunan itong Word Made Flesh. Sana sila naroon naman ang kanilang kalagayan, lalo-lalo na yung mga dinadalang karamdaman, mga paghihikahos, yung mga mayroong pag-aagam-agam, may dalamhating dinaranas dahil sa pagyao ng kanilang minamahal. Aba, sana dampian mo sila ng iyong biyaya. Hinihiling po namin, pagpalain nyo rin lahat na tumutulong sa amin at ibig tumulong sa amin sa pagtataguyod nitong aming programang Word Made Flesh. Sana'y pagpalain nyo silang abot-abot. Ito po'y aming ginagawang dalangin kasama ng aming ng Birhen, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo masaganang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating programang Word Made Flesh. Sana po yung naging kaaya-aya po sa inyo. At sana'y talagang kung natulungan kayo nito, ipaabot nyo po sa amin yung kung ano nagagawa nito sa inyo. Nandiyan po yung aming phone numbers, yung aming email address. Sana po makipag-isa kayo sa amin. Hanggang po sa muli nating pagninig dito sa ating palatuntunang Word Made Flesh. Pagpalain kayo lagi ng Panginoon. Shalom sa inyo lahat. Interested to own the 13 VCD set of Word Made Flesh TV show? Place your orders through text through the following numbers, or you may call Father June Lingad SDB at 823-9263 and 823-9220. Or you may call Word Made Flesh Foundation Incorporated at 527-3952. This program is brought to you by God, the Word Made Flesh. Indeed, God is our sponsor.